Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 8 dekada o matapos ang World War II, muling tatapak sa Pilipinas ang combat troops ng Japan para lumahok sa balikatan exercises ngayong taon. Ang detalye niyan sa report ni Patrick De Jesus. Kasado na ang Balikatan Exercises 2026 na magsisimula sa susunod na buwan at tatagal hanggang Mayo. Itinuturing na pinakamalaki ang pagsasanay ngayong taon sa kasaysayan ng balikatan pagdating sa mga isasagawang aktibidad at dami ng lalahok na sundalo sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kasama ang iba pang mga bansa. Hindi ito apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, bagay na tiniyak din ng US Indo-Pacific Command. We received the confirmation from Admiral Paparo himself. He said that this will still be the biggest balikatan exercise despite the war going on in Middle East. Sabi niya hindi tayo maapektuhan. Tuloy pa rin lahat ng ating mga plinano na mga activities and yung scale and scope ay pareho pa rin. Kumukonsumo ng krudo ang mga military asset na gagamitin. Pero sabi ni Browner, may nakalaan ng supply para sa balikatan at iba pa nilang operasyon habang may mga ginagawa ring pagtitipid ang AFP sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang ginagawa po namin ngayon ay yung mga non-essential activities ay hindi na po namin ginagawa. No? But for example, yung mga operations natin sa West Philippine Sea, tuloy-tuloy pa rin ho yun. Yung poll allocation na gagamitin natin sa balikatan ay na-allocate na natin last year pa. No? So hindi natin kailangan bawasan ito. Isa pa sa mahalagang aspeto ng balikatan ay ang cyber defense. Base na rin sa mga aral na nakukuha ngayon sa sitwasyon sa Middle East at giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Bago umatake, for instance, ang Estados Unidos sa Venezuela at sa Iran, isa sa mga unang ginawa nilang hakbangin ay yung tirahin yung networks ng kalaban nila through cyber warfare. That is why it is very important that we develop this capability of defending our resources, our networks. Parating naman na ang mga tropa mula sa Japan Self-Defense Force na lalahok sa balikatan ngayong taon. Sa loob ng higit 8 dekada o mula 1945 noong World War II, ito ang unang pagkakataon na may tatapak muli na Japanese combat troops dito sa Pilipinas. Mula sa pagiging observer, may direkta ng partisipasyon ng mga sundalong Hapon sa balikatan. Sa ilalim na rin ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan na pinagtibay noong nakaraang taon. That is very significant because back then, we found ourselves on the opposite sides of the war. But this time, we find ourselves on the same side. Kasabay nito ay ipinagdiriwang ang 70 anibersaryo ng normalized diplomatic relations ng dalawang bansa na lalo pang tumitibay. Our two countries have worked together as partners committed to safeguarding peace and building prosperity. This fundamental direction will remain unchanged in the years ahead. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.